Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Puntahan naman natin ngayon ang ongoing Tata Steel Chess India Rapid and Blitz. Sikat na sikat ngayon sa buong mundo dahil ito ay big time tournament. Ginaganap po sa India. Ito ang kaunting impormasyon dyan. Ginaganap sa National Library. At sa loob naman niya napaka-elegante. Tingnan nyo para kang nanonood sa entablado ng isang napakagandang palabas. At ang mga players sa mga naglalaro sa women's division, bukod yon, pinangungunahan ni World Woman Champion Ju Wenjun. At sa men's division naman, malakasan din. Pinangungunahan ni MVL, Nodirbek Abdusatorov, Alexander Grishuk, Vincent Keimer, Timur Rajabov, Vidit Guradhi, Pentala Harikrishna, Ramesh Babu Pragnananda, Arjun Erigaisi at ang Indian number 1 player ngayon sa rating na si Gukesh. Ang kanila pong prize fund ay umabot ng $41,500 sponsored by Tata Steel Chess India. Matindi. Wala nga lang sila Magnus at Wesley Sono pero okay lang dahil ang gusto kong subaybayan dito ay ang mga laro ni Prag dahil mainit na mainit, fresh from World Cup. Very nice performance ang ginawa ni Prag. Okay, simulan na kagad natin ang best game day 1. Nag D4 si Raja, nag Knight F6 si Prag, C4, E6, Knight F3, Bishop B4. Ginamitan ng matandang depensa sa India, Bogo Indian defense. At nag Bishop D2, Queen E7, G3, capture at nag Knight C6 develop, Knight C3 para magdi D5 na yan mamaya. Siyempre kailangang i-neutralize ang sentro. Bishop G2, kinapture ni Prag ang C4. Inaccept ang gambit. Nag-castle, castle din at nag-E4. Kung ako po ang titingin, wala namang mali kasi control the center. Ganun nga ang idea ng Queen's Gambit accepted, di ba? Pag nag-D-take C4, may pagkakataong makontrol ng puti ang sentro. Pero, bad move kay Stockfish. Dapat daw ang tira, Knight E5. Ayan ang gusto niya para may immediate pangbawi kagad sa pawn. Pag kinapture, takes, Knight D7 and Queen D4. Yan ang gusto ng computer engine. Pero, balik tayo sa ginawa ni Raja. Nag-E4 at nag-Rook B8. Ayun, ready na si Prag na mag-B5, patigasin ang pawn sa C4 na wag mabawi. At nag-Rook E1. Nako, preparing to play D5 na. Inihahanda na ang E-file. At nag-Rook D8, pressure sa D4. Rook A D1, nag-B5 na A3. At yan ang novelty sa bakbakan na ito mga kamatyas dahil sa mga nagdaang laban, D5 ang ginagawa ng puti dito. Okay? Pero lamang ang black sa evaluation. Dito sa A3 ba, sino mas malaki ang lamang? O mas okay pa pala ito, no? Nag-A5, yun lang. Bad move ang iminarka sa tirang yan. Pero para sa akin, ang gusto ni Prag dito, mag-B4 para malakas ang pressure sa queen side, di ba? O pero dapat daw A6 lang. To keep solid lang. Yan ang gusto. Dahil nag-A5, tingnan nyo po may excellent move na binitawan si Raja na meron na palang ganun. Nakakagulat, no? Paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita at nakaramdam ng Knight D5. Excellent sacrifice. May ganyan na pala. Kinapture. Takes. Ayun. Nagkaroon ng discovered attack sa queen. Hagip naman ang knight mababawi. Queen D6. Kinapture. B4. Ayan, para meron ding pangkulit sa queen side ang black. Knight E5. Bishop E6. Depensa sa pawn. Kumapture. Queen takes B4. Queen takes B4. A takes B4. Okay, bilangan tayo ng pawns. Pareho lang. Nag-D5. Para atakihin ang bishop. Kinapture lang. Knight takes C4. Okay, may bawi din naman. King F8. Siyempre, naramdaman ni Prag endgame na ito. King must be active. At nag-H3. Rook A8. Sinili para may Rook A2 mamaya. Rook A1. Nakita kasi ni Raja, naku, papasok ka. Tinapatan ka agad pero bad move sa computer engine. Dapat daw ang tira H4. Hala? Nag-H3 tapos H4? Napaka-weird talaga ng tira ng engine mga kamatyas.
Pero yan ang gusto ni Stockfish. Rook A1, nag B3 para hindi na maka B3 pa ang puti at yung B4 ay magamit ng knight mamaya para sa space. Knight E5, bad move by Raja. Sa bagay ang oras nila mababa na, no? So meron ng elemento ng pressure eh. Dapat daw ang tira, Rook takes A8, Rook takes A8, tapos Knight E5, saka palang gaganyan. Yun nga lang nakakailang, hindi rin pala pwedeng mag-Rook A2. Nakakailang tignan pero may Bishop takes D5 eh. Blunderacious yan. Iyakan time yan. Blunderacious! Mapapasigaw tayo niyan. Balik tayo. Knight E5 ang ginawa. Nag-Rook takes A1, good move. Rook takes A1, King E7. Ayan na, unti-unti nang gumagapang si Prague. Rook A7, King D6. Mukhang okay naman, ano? May atake sa Knight. Pero bad move sa computer engine. Dapat daw tira Knight to F6. Hindi pwedeng makain yon kasi may King D6 double. Ayun. Ay, nako, nakakatakot talaga. Tapos itong Knight F6, may paparating na Rook D1 o Rook D2 maatake ang pawn sa B2. Grabe, mahirap makita yung Knight F6. Dito tayo sa King D6. Knight C4 check. Wala na. Brand X na rin. Dapat daw ang tira ang atras sa F3. Pag kinapture, may Knight D4 check, King D6, Rook A6 check, tapos magna Knight B6 and Rook A3. Ayan. Yun nga lang, isa na namang mahirap makita sa human eye ang gusto ng engine. Pero, Knight C4, balik tayo. King C5, good move, may tempo threat. Knight D2 at nag-Knight F6, good move para depensado ang pawn, may atake pa sa Knight. Nag-Knight E4 check, nakipagsabayan na Rook D1 check, King G2 at nag-King D6, dinipensahan ang pawn. Rook A8, nako may sundot doon sa D8. King E5, dinikita ng bishop. Nag-King F3, Rook E1, Rook A5 check, King D6 at nag-G4. H6, pamigil sa G5. Rook B5, ayan, minarkahan lang ang pawn sa B3. Bishop C4, inatake, Rook B4, King C5, Rook B7, may threat sa C7. Bumalik ang King. Rook B4, Bishop E6. Mukhang gusto na yata ni Raja ng tabla pero ayaw ni Prague. Iniba niya ang tira, hindi siya nag-King C5. At nag-Rook D4 check, King E5, Rook B4, G5. Ayun, ito nagandahan ako sa G5. Kasi siyempre nasa dark squares, hindi tatamaan ng light square bishop. At the same time, pigil pa ang pag-progress ng mga pwedeng gamiting tempo sa king side. Nag-Rook B5 check, King D4, napaka-aktibo ng King ni Prague. Rook B4 check, Bishop C4, at nag-Rook A4. Teka muna. Okay, gets. Nag-King C5. Kasi medyo napatigil ako, baka mamaya, paano kung capturein ang bishop? Meron kasing Rook takes bishop din. Takes and then King takes E4. Okay? Then King C5. Magki-King D3. Ayan. Mahaba-haba pang slightly better lang ang black, ano? Balik tayo. Kaya pala nag-King C5 lang dito si Prague. Rook A7 threat sa pawn. King D6 dinipensahan. Rook A4 ulit. At this time, nag-Bishop E2 check. King G3. Bishop B5. Atake sa tore. Rook D4 check. Bad move ang binigay kay Raja. Dapat daw ang tira Rook A5. Kaso nakakailang, baka mamaya capturein yun pero hindi naman ka-capturein, magbi-Bishop C4 lang. Baka ang kinailangan dito yung capture doon eh. Capturein lang, takes and may Rook A3. Makukuha ang pawn sa B3. Tabla-tabla lang. Baka yun ang kinailangan ni Raja eh. So nag-Rook D4 check, King C5. Yun, nako, patay. Rook D5 check, King B6. Sayang ang tirang King C4. Para nakadikit pa rin sa tore at yung bishop ang gagawin dito mag-Rook E5, didepensahan and saka pa lang daw mag-King B4. Grabe mga tempohan, ano? May mga tempo-tempo, sugsuang ang bishop at tore, nakapin. Balik tayo pero nag-King B6, Rook D4, ay bad move na rin. Dapat daw tira F3, pampatigas na sa bishop para may depensa na. Grabe! Nag-Rook D4, Rook G1, wala na. Napansin nyo mga kamatyas, no? Sa mga ganito kasing moment,
ano na to mabilisan na eh. Ito po ay on the board tournament mga kamatsas ha. Baka may magtanong na naman na kung ito ay online. On the board na po ito, face to face. Okay, himbis na Rook G1 dapat daw tira balik lang King C5. Rook G1 Brand X move. Nag King F3, Rook H1 threat sa pawn, King G3, Rook C1. Ayan, tamang marka-marka lang sa C6 bago pa bagsakin yan. Nag King F3, bad move. Dapat daw tira F3 pa rin. Ha, nakakahingal na yung F3 na yan. O, pero King F3, Bishop C4, King E3, King C5, Rook D7. Ang haba pala ng giri-girian nila mga kamatsas. Rook E1 check, King F3, King B6 depensa ulit. At nag-Rook D4, Bishop E6, git-gitan talaga, no? Rook B4 check ulit, King C5, Rook B7, King D6, halos umiikot lang sa ganitong posisyon. Rook B4, Rook H1, tineret uli ang pawn. Nag-Rook D4 check, King E5, Rook D2. Yun lang. Yun lang. Teka muna mga kamatsas, wait lang po Ba't hindi inulit ito? Ito lang tira kanina, di ba? Para pang depensa sa pawn, tapos may threat pa. O, aalis na naman ang tore. O, di ba? Kaso nag-iba dito si Raja. Nag-Rook D4 check, pag King E5, nakapasubo ang tore, nakabiti ng pawn. Napatira siguro ng mabilis, no? Nag-Rook D2 at dito mga kamatsas, isang tira lang, naparisay na po si Raja. Pakiguess nyo ang huling binitawang tira ni Prag dito. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook E1. Kala ko nga kanina sa mata ko, ang tingin ko ito lang gagawin Kaso may King G2. Makakadikit. Pero winning na rin ang black. Ang laki ng evaluation bar O, di ba? Tapos ang gagawin, Rook H4. Ayan. Bishop F3 din, capture. Winning na rin ang black. Pero mas mabilis ang tirang Rook E1. Bakit po nag-resign? Tanong, saan pupunta ang bishop? Halimbawa, saan ba ilalagay yan? Nakatret lagay natin sa D3. May Bishop D5 check. Magki-King G3, Rook G1 check. Magki-King H2, Rook G2 check. King H1 and Rook takes F2, discovered check. Tagpas ang tore. Okay, kaya nagkakitaan na yan ng ganyan, nag-resign na si Raja sa position after Rook E1. What a very nice game by Prag. Grabe. Kinakatay niya ngayon ng mga higanting mga player ngayon palakpakan na naman ng mga Indian player. Siyempre, mga nakapaikot yun sa harapan Tuwang-tuwa na naman sila kay Prag. Yan ang napili kong best game sa kanilang day 1. Tinapos ang rounds 1 to 3. Okay, kagabi natapos ang day 2. Mag-a-analyze ulit tayo ng best game. Tapos papakita ko sa inyo doon ang kanilang standing after day 2. Yan po ang inyong antabayanan. Next video natin yon Maraming salamat po mga kamatsas. Sana natuto kayo at na-inspired kayo sa game na ito. Sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.